Nilisan ko siya guys para hindi masugat ang lechon bili. Wala ang mga buko na ganito kasi wala dito silbi. So, ganito yung proseso ng paglilinis ng kawayan para hindi ka masugatan at hindi ka masaktan. Huwag ka na lang umibig. Este, wala na. Hindi naman. Ito yung pampalo ko dati guys, pero yung maliliit na ito. Yung lipak. Yung kalaki nga, tapos medyo manipis nito yung itong tut. Yung, ano na, tuyo na. Nakawa yan. Yung palo lang akin sa akin dati. Diyan. So ayan, mga kabayan ko. Kamusta po kayo? Nandito naman po ako. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, Ran Channel. Pakisubscribe, mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hanggang sa ibang bansa na mga OFW, mga kabayan natin dyan sa abroad. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malaya sa karamdaman. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, Ran Channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? At no skip ahead. Tumaari lang. At nga pala, bago ko mag-upisa, shoutout muna kay Pugong Biyero sa kanyang team, sa mga viewers si Pugong Biyero, mga viewers si Kalinga Prab, Kia Bal, Ate Neto Jack, viewers ni Miss Ivana Alawi, viewers si Senator Rapitol po, viewers si Katekram, shoutout sa inyo, viewers si Krishna, mga Chris Pau Fanatic, mga Chris supporter. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skip ahead. Okay? Itong aking comment ay patungkol pa rin kay Krishna bilang isang viewers, tagahanga. Mga viewers ko, alam ko, supportado nyo po yan, si Krishna, na mga nanonood sa akin. Ito, bibigyan ako ng comment. Ito na, napanood ko na naman yung kanyang video upload na kung saan ay pumunta pa rin siya doon sa ipinapagawa sa farm niya. Yung pinapagawa niya ng mga kulungan ng baboy, kulungan ng kambing, sabi salita doon sa farm niya. At dito natin nakikita mga kabayan ko na masaya si Krishna. Ito yung gusto natin palaging makita sa kanya. Shoutout si Krishna. Natutuwa kami na nakikita ka namin masaya, kami mga viewers, kahit habang nanonood, ay nakangiti habang nanonood sa iyo dahil nagbibigay ka talaga ng good vibes sa aming mga viewers. Sa totoo lang, except doon sa mga bashers mo, except doon sa mga bashers mo. Kasi yung mga bashers mo, hindi naman sila natutuwa, pagkus, naiinggit sila sa iyo. Kasi kakaiba ka ng dalaga para sa akin, sa aming mga viewers, sa tagahanga mo, mga taga-suporta mo, kakaiba kang dalaga sa mga kadalagahan na nakikita namin, maging dito sa aming lugar o sa social media. Kakaiba kang dalaga kasi imbis na i-google mo ang sarili mo bilang dalaga, doon sa mga kasiyahan, ipasyal mo ang iyong sarili, pero hindi ganun ang mindset mo. At doon kami natutuwa sa ginagawa mo. Na ipinapakita mo sa amin na ito ka. Napakasimpleng dalaga. Mga kabayan ko. Mamaya pakita ko sa inyo mga viewers ko kung anong ginagawa ni Krishna doon sa farm niya. Na kung tutusin, pwede niya nang ipagkatiwala sa mga kamag-anak niya, sa tatay niya, sa mga tiyuhin niya, sa mga pinsan niya, yung ipinapagawa niyang farm. Pwede naman eh. Pero hindi niya matiis na hindi tumulong sa kanyang mga kamag-anak sa paggawa ng kulungan ng kanyang piggery. Di ba? Ito yung mindset niya eh. Talagang masabi natin na talagang ito na yung unang hakbang, mga kabayan ko. Ito na yung unang hakbang na kanyang business. Maganda kasi pag naumpisahan mo na yung mga ganon, naumpisahan mo, tuloy-tuloy na yan. Unang-una, namili siya ng mga kambing para alagaan niya at paramihin niya na pagdating ng araw, pwede niyang ibenta. Ngayon naman, yung kanyang ipinapagawang kulungan ng baboy, na pwede siyang kumuha ng inahin na pwedeng alagaan at
paramihin at pag marami na at lumaki, pwede niya ring ibenta. O, di ba? Yung mga ganun mindset ni Krishna. Tapos, sasabayan pa niya ng pabablog niya. O, di, dubli-dubli yung kita. Di ba mga kabayan ko? Yan ang kuan dyan eh. Yan ang strategy ng isang negosyante. Nag-uumpisa ka sa maliit na negosyo na puhunan para kahit paano makatulong sa sarili mo at sa pamilya mo. Di ba ganun yan? At unti-unti ito, di mo mapapansin, unti-unti ito lalago pagdating ng araw. Mga kabayan ko. Ganon. Yan ang magandang naisip ni Krishna. Sa edad niya na 21, kahit paano, ay kumikita siya. Di ba? At malaking bagay din sa kanya na ito, mayroon siyang YouTube channel na pwede niyang gamitin. Habang siya ay binibisita niya yung kanyang farm, binibisita niya yung mga alaga niyang hayop, na pwede niyang videohan at ipapanood sa atin. So, content pa rin yun, mga kabayan ko. Content pa rin yun na pwede niyang ipapanood sa atin kung anong meron at ano ang magandang kahinatnan ng kanyang pinagawang farm. Di ba ganun yung mga kababayan ko? Kaya ito si Krishna, tumutulong talaga sa kanyang pamilya. Ito, panoorin natin mga viewers ko. Kung anong ginagawa ni Krishna doon sa farm na pinapagawa niya. Okay? Doon sa kulungan ng baboy na ipinapagawa niya sa kanyang mga kamag-anak, sa mga tsuhi niya, sa tatay niya, sa mga pinsan niya. Panoorin natin mga viewers ko ha. Kayo nang humusga. Comment lang kayo ha. Comment lang kayo at nagkuha naman ako. Nagre-reply naman ako sa mga comment niyo. At subscribe kung di pa kayo nakapag-subscribe. Okay? Ito, panoorin natin. Kayo nang humusga. Ayan guys, ayan na ang kulungan ng baboy. May dingding na. Ayan. Kawayan. Ano yung speaker dito? Yung maggawas ng kawayan. Gusto ko na na? 10? 100. 100. Sakto ng gulo na ito. Ha? Sige. Bunga pa ito ko lang. Ha? Bunga ito ito. Ang una Kulang. wala? Ay, 100 square meter.
Pinaisan ko siya guys para hindi masugat ang lechon bili. Kung wala ang mga buko na ganito kasi wala dito silbi. So, ganito yung proseso ng paglilinis ng kawayan para hindi ka masugatan at hindi ka masaktan. Huwag ka na lang umibig. Este, wala na. Hindi naman. Ito yung pampalo ko dati guys, pero yung maliliit ko nito. Yung lipak. Yung kalaki na tapos medyo manipis nito yung itong tut. Yung ano na, tuyo na. Nakawa yan. Pinapalo lang akin sa akin dati. Tsaka, pinalo ko ng buo nito dati guys. Sa sobrang tigas ng aking katawan yung kawayan yung nabali. Nabali siya kumuha. Una na kita kung bakit doon, di po kayo nga niya bali sa kung ako eh. Nagkabuk na to siya. Dito sa limbangan. Kaya may bibi do. Pero ito ko na lang sa inyo, wag na lang. At itong sa gilid, kukunin dito siya guys, kasi nakakasugat to. Ito yung, matulis ba? Kasi tawag sa haif, matulis. Matulis. Medyo kukunin natin ng konti sa gilid. Yan, ganun. Para hindi malechon bili ang ating lechon. Pag masugat siya dito. Yan. Kunti lang yung kukunin natin. Hindi lang sa mga masugat. Mulang na ako guys kasi para may ambag din ako. Kasi na-prepare ko na guys na wala talaga akong ambag. Kumahain ko. Yan. So okay na to guys, malinis na siya at hindi na siya nakakasugat kahit halikan mo pa to at yan pa sa sarili. So ayun, di ba mga kabayan ko, napanood natin. Di ba? Nakakatuwa siya. Tumutulong siya. Biro mo, yung paglalagari lang ng kawayan, lalo-lalo at malaki, medyo may kahirapan yan. Pero, sa katulad ni Krishna na isang dalaga, hindi niya inalintana yun. Pagkus dinadaan pa niya sa biro. Napakaganda naman kasi mga kabayan ko, yung gumagawa ka ng isang bagay na masaya ka sa sarili mo. Na nag-i-enjoy ka sa sarili mo. Di ba? Napakaganda nun eh. So ito yung ginagawa ni Krishna. Ay malaking ambag pa rin sa kanyang mga tiyuhin, sa tatay niya, yung ginagawa niyang pagtulong. Na pwedeng gawin ng kanyang ng tiyuhin niya at ng kanyang magulang, yung ginagawa niya, bagkus, nababawasan yung kailang trabaho dahil sa tulong na rin ni Krishna. Kahit paano, hindi niya matiis na hindi tulungan yung kanyang pamilya. Diba? How much more, mga kabayan ko? Kung yung itong kanyang business ay lumago. O diba, marami siyang matutulungan ng kanyang mga kamag-anak. Yan ang unang-una sa kanyang iniisip ang makatulong siya sa kanyang pamilya. O diba, bagamat tumutulong na sa ibang tao, sa ibang sa ibang mga kababayan natin na nangangailangan, nagcha-charity na siya, di ba? Sa tulong ng ilang sponsor, tinutulungan niya na rin yung kanyang pamilya. Hindi siya nagliliwaliw. Hindi siya yung nagagala na puro happiness ang nasa isip. Hindi ganun. Bagkus ang iniisip ni Krishna ay kung paano siya makatulong sa kanyang pamilya. O, di ba?
O, yung pamilya pala ng mga hayop na pwedeng alagaan ng kanyang pamilya, di nakatulong na siya. Na pagdating ng araw, na pwede sila kumita. At bahagian niya yung kanyang mga kamag-anak na tinutulungan niya sa kanyang kita pagdating ng araw. Di ba ganun yan, mga kabayan ko? So, ganun. Ganun ang mindset ni Krishna. At walang negosyo, tandaan natin ha, walang negosyo na nag-umpisa sa malaki. Puhunan. Oh, makita natin yung ibang mga mayaman dyan na nagnegosyo. Sabi natin, malaki ang puhunan. Hindi. Tandaan natin, yung may-ari ng SM, na si Henry C. Anong umpisa niya sa kanyang negosyo? Simpleng sapatusan sa Quiapo. Simpleng sapatusan, tindahan ng mga sapatos. Maliit na negosyo. Bago nakilala ng nakararami. At ito naging SM na nga. Simpleng sapatusan. Kaya nga Shoe Mart eh. Tindahan ng mga sapatos. O, di ba? At lumaki ito. So, ganun yun, mga kabayan. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Kailangan mo lang talagang gawin yung kung ano ang nararapat para sa iyong negosyo. Umpisahan sa maliit na puhunan. At darating araw, lalaki rin yan. Di ba ganun yun? At marami na siyang pwedeng kunin na pwede niyang matulungan at mabigyan niya ng trabaho na pagdating ng araw. Di ba ganun yung mga kabayan ko? Komentan kayo ha kung tama siya sabi ko. So ganun ang ginagawa ni Krishna. Hanggat ngayon kumikita siya dito sa YouTube. At gamitin niya sa baga ng paraan yung kanyang kinikita. Di ba ganun yun? Kaya ito yung umpisa na kanyang naisip na pwedeng, siguro naisip niya, ano kaya, magnegosyo kaya ako? Ano kaya, umpisahan ko sa hayop. Bumili ako ng mga kambing, lalo-lalo na, mga babae para dumami. Di ba ganun yun? Kasi ang kambing, pananganak yan, 3 eh. Pinakamababa dyan sa anak ng kambing, 3. 2, pero karamihan 3. Tapos, maglaga ka pa ng baboy. Lalo yung inahin, kukuha siya ng 2 inahin. Yung baboy, pag nanganak yan, minsan ang anak niya, 12, 10. Basta pinakamarami yan. 12 na mga baboy. O higit pa. O, di ba? Alagaan at pagpalakin at pagdating ng araw, pwede ibenta. Di ba ganun yung mga kabayan ko? Ganun lang yan. Kaya maganda yung naisip ni Krishna. Shoutout ha, Krishna, shoutout. Pagpatuloy mo lang yan, yung naumpisahan. At kami mga viewers, nandito lang, nakasuporta sa iyo at nanonood. Tama yan. Huwag mong intindihin yung mga buzzers dahil hindi sila nakakatulong sa iyo. At tama yung sinasabi mo. Anong pakialam nila sa sarili mo? Di ba ganun yan? Tama yung ginagawa mo diyan sa mga buzzers na yan. Nang matauhan. Okay? Yan lang sa akin mga bayan ko. Suportahan lang natin si Krishna. Pagpatuloy lang natin ang panonood sa kanyang mga video upload. At kung di pa tayo nakapag-subscribe, isusunod natin siya. Si Krishna. At ganoon sa akin mga viewers. Ako may maglalambing lang. Baka pwede naman. Kung hindi naman kalabisan sa inyo, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Like, share, and comment. Lalo-lalo na yung mga taga-suporta ni Krishna na nanonood sa akin na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe lang po kayo. At sa mga bashers na rin. Subscribe kayo sa akin, mga kabayan ko. Kung mga bashers kayo ni Krishna at nanonood kayo sa akin, subscribe nyo lang po ako para update kayo sa mga video upload ko na comment ko sa video patungkol kay Krishna. Okay? Yan lang sa akin mga viewers ko. Bagamat nagsasalita ako ng pumipitik sa inyo ng mga bashers si Krishna, pero ganun pa man, magkakaibigan pa rin tayo dito sa social media. Tandaan natin, hindi nawawala yung comment na hindi magaganda dito sa comment section, dito pag sa social media tayo. Di may iwasan yan na meron kang i-comment na hindi maganda. Pero basta wag lang below the belt, tanggap yan ng YouTube platform. Nabubulol tuloy ako. Sorry Tanggap yan. So lahat ng comment ninyo ng mga bash, kahit dito sa akin sa social media, dito sa aking YouTube platform, dito sa baba, na nagko-comment kayo ng mga bashi kayo ni Krishna, tinatanggap ko yan. Normal yan. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat kita lagi. Pagpalain po tayo ng pumili.